commencement speaker, hindi po ako kagad makasagot. Hindi ko po kasi alam kung papayagan akong umuwi ng aking commandant dahil ako po ay kasalukuyang nasa training. Ngunit sa kabila po nito, ako po ay naririto at nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pag-imbita sa akin. Itinuturing ko po ito bilang isang napakalaking pribilehiyo na magsalita ngayon sa inyong harapan. Sa ating pong Education Program Specialist, Dr. Adelardo Malaluan, sir. Sa ating pong punong guro, Dr. Rodel Bahia, sir. Sa ating pong mga gulong guro, mga magulang, kapamilya, kaibigan at lahat ng higit sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos, isang matagumpay na hapon po sa inyong lahat. Nais ko pong simulan ang aking speech sa pagbabahagi ng paborito kong talata sa Biblia. Mula sa Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. Life verse ko na to, simula nung high school student pa lang din ako dito sa Sabnanis. Noon pa lamang ay pinanghahawakan ko na ang pangako ng Diyos na ito. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga inaakala noon na tatahakin ko ang landas ng pagiging isang military officer at military pilot. Ang simpleng pangarap ko lamang ay makapag-ulam ng isang buong itlog. Bakit nga ba yun? Para po sa inyong kaalaman, ako po ay nagmula sa isang pamilya na hinamon din ng kahirapan. Ang aking ama ay dating guro dito sa Sabnanis at ang aking namang ina ay siyang naiiwan sa bahay upang mag-asikaso sa amin. Siyang kaming magkakapatid na halos 1 o 2 taon ang pagitan ng edad. Kaya't halos nagkakasabay na kami sa pag-aaral. Kaya kahit guro si Papa noon, halos wala nang matirang pambiling ulam tuwing sweldo niya sa kinsenas at katapusan. Kaya't kami, pag naghahanap na ng ulam, walang choice kundi silipin ang pugad ng alaga naming native na manok. Maswerte pa nga kung makakaabot ng 5 hanggang 6 na piraso yung itlog na makukuha. Ngunit madalas, hindi sapat ang bilang ito para magkaroon kami ng tig-kalahating itlog na ulam. Kaya't ang kalalabasan, 2 o 3 hilaw na itlog na nilabay sa mainit na kanin at nilagyan ng asin ang aming uulamin bago pumasok sa eskwela. Madalas din ako late sa first subject ko sa umaga. Gustuhin ko mang pumasok sa tamang oras. Hindi ko magawang magbayad ng 6 na pisong pamasahe sa tricycle. Kaya para makatipid, gamit ko noon ang luma naming bisikleta na kung minsan ay napuputulan pa ng kadena papunta dito sa paaralan. Bukod doon, kailangan ko munang i-deliver sa kantin ang mga patis at bagoong na ginawa ni Papa para magkaroon ako ng pambayad ng mga photocopies ng lesson na kailangan ko sa pag-aaral. Hindi ko alam ang kwento ng bawat isa. Ngunit tulad ninyo, nainggit din ako sa mga kapwa ko mag-aaral noon na hindi na kailangan pang umextra para makapag-aral ng maayos. Ito ay ilan lamang sa mga kwento ng mga pagsubok na naranasan ko ng high school. Alam kong marami sa inyo ang nakaka-relate. At kung tutuusin pa nga, marahil ay hindi ganon kabigat ang naranasan ko kumpara sa iba sa inyo. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bersyon ng hirap na pinagdadaanan. At ang araw na ito, ang moving up ceremony, ay nagpapahayag na napagtagumpayan ninyo ang lahat ng hamon ninyo sa buhay. Kaya't palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Ngayong natapos na ninyo ang high school, malayo na ang inyong narating. Ngunit marami pa ang hamon na naghihintay sa inyo. Asahan ninyo na magiging mas challenging pa ang buhay ninyo sa mga susunod na kabanata. Kung kaya naman, may 3 bagay ako na nais ibahagi sa inyo. Una, painful challenges and disappointments can be a source of motivation to strive for better opportunities. Noong ako ay graduate ng high school, hindi ko rin po alam kung anong landas ang aking tatahakin noon. Pero dahil teacher nga si Papa at ang iba kong mga kapatid,
Yun na lang din ang kinuha kong kurso. Nag-enroll ako sa OMC Sablayan Campus sa kursong BSN. Pero si Papa, palagi niyang kinukwento sa akin na pangarap niyang magkaroon ng anak na PMA. Hindi ko siya pinakinggan nun. Medyo makulit kasi ako. Tapos, medyo maliit rin yung katawan ko, kaya hindi ko talaga nakikita ang sarili ko. Hanggang sa umabot ako ng third year college nang biglang dumating ang di ko inaasahang pangyayari. Bigla na lang nagkaroon si Papa ng malubhang sakit. Napakabigat ng pangyayari yun para sa akin at aking pamilya. Kitang-kita ko kung paano unti-unting humina ang katawan ni Papa. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong palapit na ng palapit ang oras na mawawala siya sa amin. Sa mga huling sandali niya, habang hawak ko ang kanyang kamay, narinig kong muli sa kanya na pangarap niya talagang makita ako na magtatagumpay bilang isang PMA. Yun ang pinakamabigat na yugto ng buhay ko. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko, pero imbis na sumuko, ginamit ko itong inspirasyon para magpatuloy. Alam kong hindi magiging madali, ngunit para sa pangarap ni Papa, nagdesisyon akong subukan ang PMA entrance examination. At sa unang beses, hindi ako pinalad na makapasa. Natural lang na madismaya at makaramdam ng hiya sa sarili. Mahina na si Papa noon at tuwing tinatanong niya ako kung lumabas na ba ang result na exam, hindi na lang ako umihig. Hanggang sa naramdaman niya na lang siguro na nahihiya akong aminin sa kanya, kaya hindi na lang rin siya nagtanong. Matapos ang ilang araw, binawian na rin siya ng buhay. Ngunit sasabihin ko sa inyo, ang unang pagkabigo ay hindi katapusan ng lahat, kaya't nagpatuloy ako. Sinubukan ko ulit. Nagsipag ako ng gusto, nag-review ng maigi, at higit sa lahat, nanalangin ng mataimtim. At sa mga alawang pagkakataon, nakapasa ako. Nang makita ko yung pangalan ko sa listahan ng mga pumasa, bumalik sa akin ang alaala ng huling sandali ni Papa. Alam ko na kung nakabubuhay siya noon, wala nang mas sasaya pa sa kanya. Lagi niyong tatandaan, mga estudyante, ang mga pagsubok ay hindi dapat sukuan. Bagkus, magpakatibay at magpatuloy sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ang tagumpay ay hindi madaling maabot, ngunit sa bawat pagsubok, tayo ay binibigyan ng pagkakataong lumaban at patunayan ang ating sarili. Marahil kung hindi nangyari yung kay Papa, hindi rin ako magkakaroon ng determinasyon na makapasok sa PMA. Pero sobrang mabait ang Diyos dahil hindi niya ako hinayaang maubusan ng tao na handang sumuporta sa atin. Napaka-bless ko sa aking mama dahil siya ang nagiging sandalan ko sa tuwing distracted at wala ako sa focus. Di ko siya palagi nakakausap, pero timing talaga, every time na nangungumusta siya. Instinct na siguro yun ng mga nanay na kumustahin ang kanilang anak kapag may mabigat na dinadala. Kaya naman, hanggat nariyan pa sila, lagi niyo itong ipagpasalamat sa Panginoon. Nawala man si Papa, andyan pa rin si Mama, si Auntie Linda, si Uncle Joe, mga kapatid, mga kamag-anak at kaibigan na lagi nakaalalay sa lahat ng oras. Alam ko na katulad nyo, maaaring wala na rin rito ang ilan sa mga taong nais nating alayan ng ating tagumpay. Pwedeng nasa ibang lugar, pwedeng nasa ibang bansa, o nasa kabilang buhay. Pero nasaan man sila, siguradong masaya at proud sila sa inyo ngayon na nanonood. Hindi nyo sila nakikita pero mahanap nyo sila sa inyong mga puso. Kaya sa loob ng 10 segundo, gusto kong ilaan ninyo ang panahon sa pag-alala sa kanila. Ikalawa, in times of trials, remember that God has given you talents that will help you in resolving them. Nung pumasok na po ako sa PMA, akala ko simple lang ang lahat. Gigising ng maaga, magja-jogging, kakain ng mabilis, at mag-aaral.
Ngunit iba pala ang tunay na karanasan doon. Sa training, ang gabi ay nagiging umaga. At ang silid-aralan ay nagiging silid-tulugan. Ang hapagkainan, na dating oras ng kwentuhan at tawanan, ay nagiging lugar ng digmaan. Kaliwat kanan ang sigawan. At ang pinakamasakit ay yung hahainan kanila ng masasarap na pagkain, ngunit hindi mo matitikman. Hindi ka rin maaaring gumamit ng cellphone at social media, kaya halos isang taon kong di nakausap at nakasama ang aking pamilya. Siyempre, mamimiss mo rin ang iyong nobya. Mabuti na lang at wala ako noon, kaya nabawasan na aking problema. Sa ganitong uri ng pagsubok, natural lamang sa isang tao na maghanap ng pahinga. Mabuti na lamang at marunong akong gumawa ng tula at maglaro ng chess. Madalas akong nilalapitan ng mga upper class ko na lover boy noon. Magpapagawa sila sa akin ng tula para sa kanilang nililigawan. Kapalit naman ng tula, papahiramin nila ako ng cellphone at papayagang mag-Facebook sa loob ng 1 oras. Minsan may bonus pang ang biscuits kapag sinagot sila ng nililigawan nila dahil sa tulang ginawa ko. Dami ko na sanang girlfriends, no? Napahirapan ko rin ng gusto ang pagiging chess player ko noong high school dahil naging membro ako ng PMA Chess Club. Hindi madali para sa akin noong unang taon dahil doon ko lang naranasan ang tumakbo ng 5 kilometro bilang warm-up bago mag-practice ng chess. Pero di nagtagal, naisali din ako sa chess tournaments. Nakalabas ako ng kampo at nakapagpahinga minsan-minsan sa mga exercises. Sa huling taon ko bago graduate, ako ang naging PMA Chess Club President kung saan nakatulong din sa akin para makasalamuha ng iba't ibang uri ng mga tao. Hindi ko lubos na akalain na magagamit ko pala ang ganitong uri ng talento sa loob ng training. Nung high school kasi ako, coach ko noon sina Sir General Bedal at si Papa, na talaga namang nag-iwan ng maraming technique, pero syempre, mas ginaganahan pa rin akong maglaro ng chess kasi gusto kong makita yung crush ko from SJ Nice. Kidding aside, hindi maiiwasan in the future na makaharap kayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ang inyong mga abilidad na hinubog sa inyo ng Sablayan National Comprehensive High School dahil darating at darating ang panahon na kakailangan ninyo itong gamitin for your own survival. The world is abundant with opportunities just waiting to be embraced, and your talents are the key to unlocking them. Kaya kung sa pagkakataon ito, pakiramdam mo na hindi mo pa nadidiscover kung anong talent meron ka, it is the perfect time to start exploring. Never allow yourself to journey through life without knowing your potential. Explore new experiences, try different activities, and don't be afraid to step out of your comfort zone. Tandaan nyo na ang pagtuklas sa sarili during your journey is as important as knowing your destination. Pangatlo, keep in mind that yesterday was the easiest day, so you can prepare yourself for the difficulties of today and tomorrow. May 15, 2022, halos 2 taon nang nakakalipas mula noong graduate ako sa PMA. Akala ko noon magiging magaan ang lahat. Akala ko magiging malaya na akong gawin ang lahat ng gusto ko dahil wala na ako sa training. Isang malaking akala ko lang pala. Napagtanto ko na habang tumatanda tayo, mas humihirap ang mga pagsubok na kinakaharap natin. Nung kadete pa lang ako sa Philippine Military Academy, gusto ko ng graduate para makapagbabad na ako sa pagkainan ng ilang oras at kainin ko ano man ang gusto ko. Pero nung graduate na ako, naranasan ko ang tunay na buhay. Naisip ko na mas masarap palang bumalik sa pagkakadete. Kahit scheduled ang mga gawain namin buong araw, may oras at oras pa din sa pagtulog. At ang maganda pa nun, hindi mo na kailangang isipin pa kung anong kakainin mo kinabukasan
Dahil may mga manong na magluluto na at maghahain ng pagkain. Ngayon, wala nang senior officers na magdidikta kung dapat na ba ako matulog o hindi. Pero minsan, kailangan kong manatiling gising buong magdamag para gampanan ang sinumpaan kong tungkulin para sa ating bayan. At pagdating ng kinaumagahan, responsibilidad ko pa rin na bumili at magluto ng pagkain. Dahil kung hindi, magugutom ako. Ang nais ko ay parating sa inyo ay kung naharap man kayo sa pagsubok ngayon, huwag kayong sumuko at itigil ang pagtupad ng inyong mga pangarap. Dahil sa realidad ng buhay, sa magaling ka man o hindi, may pangarap ka man o wala, sagana ka man o nahihirapan, hindi mo mapipigilang dumating sa mga pagsubok sa iyong buhay. Life is multifaceted. The challenge you're dealing with today is totally different with the challenge that you will be dealing with in the future. Ngayon, maaaring ang mga pinoproblema mo lang ay kung bakit hindi ka crush ng crush mo, where to get your next meal, or how to pass your exams. But in the future, you will encounter different problems, relationship issues, and bigger financial troubles. Kaya kung naranasan o mararanasan nyo ang mga ito, huwag kayong panghinaan ng loob. Ang mga pagsubok na ito ay nagpapakita lamang na kayo ay lumalago. Ito ay ilan lamang sa mga aral na napulot ko sa daan patungo sa aking pangarap. After this, you will enter senior high school, and after a couple of years, tatahakin nyo ang iba't ibang karir nyo sa kolehiyo. Ang iba sa inyo gustong maging teacher, engineer, doktor, o sundalo katulad ko. Tandaan nyo na naman ang landas na pipiliin nyo, ang pagsubok ay bahagi na ng inyong paglalakbay. Pinagkalooban kayo ng Diyos ng mga talento na magagamit nyo para malampasan ang lahat ng pagsubok na darating. Maging handa kayo sa bawat araw sapagkat kalakip nito ang panibagong oportunidad at hamon na inyong haharapin. Sa pagtatapos ng aking speech, nais ko din pong mag-iwan ng mensahe para sa mga guro at magulang. Para sa mga guro, isang pagbati po sa inyong lahat sa pagiging parte ng tagumpay ng bawat isang mag-aaral na magsisipagtapos ngayon. Ang inyong walang sawang paggabay, pagturo at pagmamalasakit ay nagbigay daan upang maabot ng mga estudyante ang kanilang pangarap. Naniniwala ako na hindi lamang dito nagtapos ang inyong tungkulin sa kanila. Bagkus, babaunin nila panghabang buhay ang impluensyang naibahagi niyo sa kanila. Kaya sa mga naging guro ko ng high school dito sa Sabnahis, sina Ma'am Portia, Ma'am Tilet, Ma'am Tang, Ma'am Mina, Ma'am Deb, Ma'am Luz, Sir Ryan, Ma'am Nika, Ma'am Gonzales, Ma'am Lori, Ma'am Soriano, Ma'am Gle, Sir Jason, Sir Chat, Sir Tipi, Ma'am De Los Trinos, Sir Bonbon, Ma'am Bulagay, Ma'am April, Ma'am Sari, Ma'am Jane, Ma'am Pearl, Ma'am Galin, Ma'am Verbo, Ma'am Rodota, Ma'am Hailar, Ma'am Relay, Ma'am Javelin, Ma'am Mercado, Ma'am Panoga, Ma'am Rodelas, Ma'am Binalon, Ma'am Linda, at Sir Lito. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man po kayo maisa-isa lahat, pero ikinagagala ko po na naging parte kayo ng buhay ko. Para naman sa mga magulang, alam kong labis din kayong nagagala sa kung ano ang naabot ng inyong mga anak ngayon. Hindi lang nila makakamit ito kung hindi dahil sa inyo na nagsisilbing inspirasyon sa kanila. Ang inyong pagmamahal at suporta at matibay na pundasyon sa kanilang paglalakbay. Kaya naman, sa susunod na yugto ng kanilang pag-aaral, hiling ko na sana'y higitan pa ninyo ang suporta na ibinigay ninyo sa kanila sa nagdaang araw. Maibahagi ko lang po sa inyo na kung mayroon man akong hindi makalimutan sa aking ina, yun ay ang pakiramdam na hindi niya ako iniwan sa mga oras na aking pagkalugmok at sa mga oras ng aking tagumpay. Ang kanyang walang sawang pagmamahal at suporta ang nagsilbing lakas at inspirasyon ko
upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Kaya sa inyo, mga magulang, patuloy ninyo silang gabayan at suportahan. Ang inyong walang sawang pagmamahal ang magiging sandigan nila sa kanilang patuloy na paglalakbay tungo sa kanilang mga pangarap. Muli, Grade 10 completers of St. Nahis Batch 2024, congratulations sa inyo. Maraming salamat po.